that offers to this bird? On the first day, the bird changes color from blue to yellow. The second day, change again from yellow to red light. The third day, change again to black. What do you think the bird color the next day? So, para sa atin, ano ba yung color ng bird? Tinatawag natin na angry bird. Ngayon, meron tayong blackbird. Oh. So, naging blue, naging yellow, naging red light, and then naging black. O, isip-isip, sino ba yung gusto ng blue, sino ba yung gusto ng yellow, red light, and then black. O, lahat ng blue tumayo. Tayo lahat ng blue. Ayan, naka-blue si Tito. Naka-blue, kaya pinili niya blue. Okay, yung color blue daw, sino yun mga blue? Okay, ayan, ikakunti na. Yung blue daw, Titos. It means you yourself are an optimist. You believe that life is pictures of good and bad. There is no point of fighting reality. You accept losing with calm and let things run according to the track without stress and worry. Hope this make you undergo a wave of misfortune without drifting inside. Yung mga tao na to, yung kalmado sila. Ano mang problema, ano mang pagsubok na dumating sa kanila, ang buhay ay better na. Ayaw na yan. Kuya Kim? Okay. O, sino naman may gusto ng ano ba yun? Yellow. Okay. Tingnan ko nga kung sino may gusto ng puti. White pa na yun. White. Blue, white. Sorry mga tawa. White. Oy, ako din white. Beauty. Okay, si Tito. Ayan, si Tito white. Yung mga white daw, it means that you're a pessimistic person. Do you tend to believe that once the situation becomes worse, it will not be back to normal? Or maybe you should try to think if the situation was very bad, it will not become worse. Remember, there's no day that never stops, and no night that in the dark where there's no dawn. Okay? Laki. Sunod. Ano ba sunod? Oh, ano ba yung black ba yun? Black. Black. Oh, black ba yun? Oh, sunod. Black. Sino may gusto ng black? Black. Black ba yun? Black yung kanina. Okay, sino may gusto ng white? Okay, pinakahuli. Sino may gusto ng yellow? Tumayo lahat. Sino may gusto ng yellow? Tayo. Pinakahuli ko, yellow. Huwag mahiya. Lahat mag-participate. Okay. Ito daw yung mga yellow. Wag po. Yung mga yellow. Sino hindi pa? Wala? Sige, ito mga yellow. Sige lang dito. Ito daw yung mga tao. It means that you like so much. Biglang upo. Okay, so meaning, yung mga yellow na yun, ito yung mga, it means that you do not feel of fear. Okay? Under pressure, Ito resti. Under pressures, it's not important because you still can think well and do something that's like no under pressure. Hindi ka naman pressure kung naman dumaan ang problema. So, you are very confident. Oh, mga confident. Oh, si Tito Carl. And then, don't make your confidence be something that would kill yourself. Right? Okay, timer start now. 10 minutes. Okay, so what does it mean to be a Christian? Para sa akin, it's not something you attend CNP. Hindi yung sisimpa ka, or you have a personal, good personality. Naka-braces ka dapat na, naka-braces kasi lahat ng Christian teachers naka-brace. Almost of the teachers naka-braces. So dapat inakasutin ng Christian. But for me, Christian is something to having a relationship with God and believing or having faith that Jesus Christ is our Lord and Savior.
Jesus Christ is our Lord and Savior. Yun dapat, ayun yung paniniwala ko. Kung tatanungin ka, tignan niyo ang katabi niyo. Mukha ba siya Kristiyano? Oo, ayun. Iba yung tingin na. Sabi ko, ayun, Kristiyano ka kasi Oo. yun yung mga adoption natin. Oh, but for me, Christianity is something to follow Christ. Okay? You believe in Christ. Christianity is a way of life. Ito yung para yung lahat ng ginagawa natin araw-araw, andun dapat yung pagiging Kristiyano. That is Christianity. Okay, so just a short story or sharing, hindi ko naman, kasi kung since parang yung sa ngayon, siguro abot tayo ng isang araw na. So, Short na lang. I think it's part of my life, just to share with you kung anong meron ako sa buhay. Hindi ko naman sasabihin sa'yo na hindi ko naman na perfect ako. No one is perfect. Okay? So this is my, just a simple sharing. So, lumaki ako sa mga battery. Pero hindi ako magpabattery. Okay? So for almost high school to college, nabili ako ng mga sisters, which is the clinical sisters of St. Catherine of Siena. Nagtataka kayo, bakit ako napunta sa mga battery? Hindi ko ako pinakapon at hindi rin ko ako pinamigay. So, since kasi nung high school ako, I was a working student of the sisters, and then college is pinadala ako sa Manila as one of their scholar. Hindi, mahirap yung buhay ko kasi yung college life ko is malayo sa family ko for almost 4 years. Hindi ako nakauwi sa amin. So, yun yung ano ko. So, for that, nag-start ako ng gumawa ako ng roadmap, which is roadmap. Andun ba yung roadmap ko sa gano'n ko gusto mong maabot. But gumawa ako noon, but the center is Jesus Christ. Doon sa paglalakbay ko for almost 4 years, marami akong struggle sa buhay. Tinatawag natin doon yun na roadblocks. Yun yung mga sagaban. Paano ba tayo nakabangon dun sa mga sagaban sa buhay? Because I believe Jesus Christ. Kaya sabi ko, being a Christian, you believe in Jesus Christ. You have faith and all is well. Yun ang isipin ko. May duman sa akin tragedy. Hindi naman tragedy. Hindi naman siya. Ano lang? Pagsubok. Okay. Nung time na 5 na lang kami, for Luzon, Visayas, Mindanao, we are 30 scholars. May dumating yung punto na 5 na lang kami out of 30. Lahat na out, parang 2 brothers. So ngayon, kasi mahirap yung doon, yung rules and regulation, alas stress parang gising ka na. Anong gagawin pag stress? Mag-rosaryo. After ng rosary, may nobela. After ng rosary, may mass doon sa school. So, isa ako sa Christian doon. So, nag-serve ako every day yun. And then, after ng mass, punta lang ko dito sa area of responsibility. Na-assign ako ng registrar as student assistant. So, after ng work doon sa school, alas 2, start ko na ng klase. Mga 3 to 9, evening class, evening class. So, ang dami kong pagsubok na nadaanan doon, yung papasok ko sa school na naglalakad ka. Kasi yung school na yun na sa Binyan, Laguna, sa Catarina College, walang college doon yung mga madre. So pinag-aaral kami sa outside of the campus, which is nearby school doon sa Binyan, is Perpetual. So doon kami pinag-aaral. Nilalakad ko yun from the school sa Catarina to Perpetual. It will, I think, nasa 15 minutes.
Kasi as a scholar, limited allowance. You have 500 at that time. Pinagkama siya ngayon. At nakuha ko pa magpadala noon sa amin. Yes, makapagbigay lang ako. So, hindi ako humingi sa parents ko kasi alam ko, kaya ko to. Ayaw ko nang dumating sa punto na ako yung problema nila. So, kulang yung allowance ko. Wala akong tayo makapag-sideline kasi pagkasabado, guardiano pa, hindi ka pwede lumabas. Mag-rosary tayo, mag-Bible service. Linggo, magsisimba ka. Attend ka ng mass, may mass card ka. Papakita mo. After ng mass, you have a Bible service also. Pagdating ng hapon, you have vigil sa chapel. So yung buhay ko, doon siya umikot. Wala akong socialization. So kumbaga control yung buhay ko. So may time na ang sabi ko, ayaw ko na tumigil. Ilang minuto? Ayaw mo na. Kasi ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Sabi ko, bakit ba ganito yung binigay sa akin? Noon, payatot ako. Hanggang ngayon, payatot pa rin. So, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? But I remember may rumpa. Binalungkat ko dun sa paleta ko. Ito yung rumpa ko. Kahit anong pagsubok, Christ is the center of that rumpa. Kahit saan man ako pupunta, andun si Jesus Christ sa tabi ko. I know that I am nothing without God. And you are nothing without God. Iba yung tinuro. So, 10 minutes na, di ba? Okay. Yun lang. Salamat po. And then, magandang umaga po. Thank you, Tito Ruel. Salamat, Tito Ruel. Thank you for the